May isang trade idea na lumabas kamakailan galing Yahoo na siguradong hahati sa opinyon ng Lakers fans. Linawin ko lang hindi ito isang actual na trade proposal mula sa LA Lakers o Dallas Mavericks. Isa lamang itong hypothetical trade scenario mga idol. Maraming ganitong trade ideas ang nagiging usap-usapan sa buong liga. Kaya naisip kong pag-usapan din natin kung makabubuti nga ba ito para sa LA. Ayon sa trade idea, makukuha nga ng Lakers sina Klay Thompson at PJ Washington, habang mapupunta naman sa Dallas ang package na kinabibilangan nina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht, Cameron Carr at ang 2032 first round pick swap ng LA. Sa unang tingin, masabi mong napakaganda ng deal para sa Lakers. Makukuha nila ang isa sa pinakamahuhusay na shooters sa kasaysayan ng NBA at sabay nilang masasagot ang isa sa mga pinakamalaking butas nila sa kanilang roster, ang kawalan ng isang legitimate na starting power forward. Pero habang pinag-iisipan ko ang trade na ito, mas lalo kong na-realize na gusto ko lang mangyari ang kalahati ng trade at hindi ang kabuuan nito. Let me explain. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASTV. Scan nyo lang po ang ating QR code. Kung akong tatanungin kung si Klay Thompson lang ang makukuha ng Lakers kapalit ng murang package, halimbawa sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht lamang, ikakasa ko na kagad to. Kahit hindi na prime Klay ang makukuha mo ngayon, isa pa rin siya sa mga shooters na kayang baguhin ang spacing ng isang opensa. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang shooting sa isang team na pinamumunuan ni Luka Doncic. Hindi man naging matagumpay ang naging pagsasama nila sa Dallas, makikita pa rin sa mga laro nila kung gaano kadaling makahanap ng open shot si Klay kapag si Luka ang gumagawa ng play. Hindi kailangan ni Klay ng maraming dribble para maging epektibo. Isang screen lang, isang split second na maling rotation sa depensa, pwede na siyang bumitaw ng tres at iyon mismo ang kailangan ng Lakers ngayon. And kung sina Vanderbilt at Dalton Knecht lang ang kapalit nun, goods na ako. Sa kasalukuyang roster po ng LA, mayroon ka ng Walker Kessler bilang rim protector, mayroon kang Austin Reeves bilang secondary playmaker, at syempre si Luka Doncic bilang pangunahing offensive engine. Ang kulang na lang talaga ay isa pang elite floor spacer na kayang parusahan ang depensa kapag nag-collapse sila kay Luka. Kaya kung si Klay lang ang pag-uusapan, gusto ko yung idea na iyon. Pero dito na nagsisimula ang concern ko, hindi kay Klay, kundi kay PJ Washington. Sa basketball standpoint, gusto ko po si PJ. Sa totoo lang, isa siya sa mga ideal na power forwards para sa Lakers. Mobile siya, kayang dumepensa ng iba't ibang position, may outside shooting at higit sa lahat, familiar na siya kay Luka. Hindi na natin kailangan hulaan kung swak ba sila sa isa't isa dahil nakita na natin yon noong magkasama sila sa Dallas at pumalag pa nga sila hanggang finals. At aminin na natin, sa ngayon ay wala talagang starting power forward ang Lakers pa. Kaya kung fit lang ang pag-uusapan, napakalaking upgrade sana ni Washington. Pero ang concern ko ay hindi po basketball, kundi financial flexibility. Kapag nakuha mo si PJ Washington, matatali ang Lakers sa kontrata niya sa mas mahabang panahon hanggang 2030 mga idol. Para sa akin, napakahalaga po ng flexibility ng Lakers sa susunod na 1 o 2 taon. Hindi mo alam kung sinong superstar ang magiging available nun eh. Hindi mo alam kung kailan may hihiling ng trade. Hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng pagkakataon si Rob Pelinka na gumawa ng isa pang blockbuster move. Kapag masyado nang mabigat ang payroll mo, mababawasan ang kakayahan mong samantalahin ang mga ganong klaseng oportunidad at yon ang kinatatakutan ko. Isa pa sa hindi ko gustong makita sa trade idea nga na ito ay ang pagsama kay Cam Carr. Kung napanood ninyo yung Summer League ng Lakers, alam nyo kung bakit. Isa siya sa mga pinaka nakatutuwang panoorin sa buong roster. Mahaba ang wingspan, athletic, may shooting touch, at mukhang may tunay siyang potensyal bilang isang modern NBA wing. Hindi ko sinasabing magiging all-star siya balang araw, pero sa NBA ngayon napakahirap humanap ng murang batang wing na may ganitong klaseng upside. At kung isusuko mo siya ngayon, baka pagsisihan mo rin makalipas ang 2 o 3 taon. Kaya para sa akin, kung ang kapalit ng pagkuha kay PJ Washington ay mawawala ang flexibility mo sa salary cap at isusuko mo pa si Cam Carr, hindi ako sigurado kung sulit ba talaga yon. Pero naiintindihan ko rin man ang kabilang argumento. Kung ikaw ang Lakers, maaari mong isipin na bukas ang championship window mo eh. Nasa roster mo si Luka, may Austin Reeves ka, may Walker Kessler ka. Ang kulang mo na lang talaga ay isang legitimate na starting power forward at isa si PJ Washington sa pinakamagagandang fit sa role na iyon. Kung gano'n ang magiging pananaw ng front office, hindi ako magugulat kung seseryosohin nila ang trade idea na katulad nito. Pero kung ako ang tatanungin kung ako, mas gusto kong humanap ang Lakers ng iba pang paraan para punan ang power forward position nang hindi nila sinasakripisyo ang kanilang future flexibility. Naniniwala pa rin akong nasa magandang sitwasyon ng Lakers ngayon. May franchise player sila in Luka. Meron din silang isa sa pinakamahuhusay na young centers ng liga in Walker Kessler. May Austin Reeves, may ilang batang players na may potential, kabilang na si Cam Carr. Hindi nila kailangang magmadali sa bawat trade na lumalabas.
Kung makukuha mo si Klay Thompson sa murang halaga, gagawin ko yon. Pero kung kailangan mong tanggapin ang long-term contract ni PJ Washington at isuko pa si Cam Carr para mangyari ang trade, doon na ako magdadalawang isip. Sa NBA kasi hindi talent lang ang mahalaga, timing din, flexibility rin. At minsan, ang pinakamagagandang trade ay ang trade na hindi mo ginawa. Kayo ba mga idol, ano sa tingin nyo? Kung kayo si Rob Pelinka, papayag pa kayo sa isang trade na katulad nito para makuha sina Klay Thompson at PJ Washington? O mas pipiliin ninyong kunin lang si Klay kung posible at panatilihin ang flexibility ng Lakers para sa mas malalaking moves sa hinaharap? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.